Kumusta kayo? Sa TikTok, nagkasakit ho ako. Ayan. Try ako mag-TikTok. Hindi ako pinayagan. May nag-report. Diba? Nakakatawa din tong ating maghintay pa tayo sa ating mga kasama. Ang kulimlim, no? Ang lungkot ng langit. Kasi ang dami-daming hindi maganda talagang hindi magandang nangyayari sa bansa natin. Na yung ibang namumuno sa atin may sariling mundo. Yung presidente nga natin, yung kahirapan, yung flood control project, yung pagtanggal ng budget ng PhilHealth is pinagtatanggol niya pa. Pag-usapan natin yan, magandang pag-usapan yan. Kasi nakakalungkot na ultimo yung ibang like senator, mukhang hindi nila binasa o pinag-aralang mabuti yung kanilang pagsang-ayon para hindi bigyan ng budget ang PhilHealth. Diba? Yan. Hello. Watching from Japan. Hello. Kung hindi ko man kayo matawag kasi alam mo naman ako, is thank you for joining me sa aking simpleng pagla-live habang nagda-drive. Live while driving. Yan. So, ang dami talagang nagre-react sa nangyari sa PhilHealth na tinanggalan ng budget. I was watching si PH Update, pinanood ko siya sa kanyang YouTube channel. Nabasa ko yung natatawa talaga ako dito kay Jude Asidre na to. Yung AX mo, explain mo ha, kasi nakikialam ka, ginagamit mo sa JCI. Yung AX para makapagbigay ka ng gamitin mo tawag dito, yung what's that? Pera ng bayan, pang AX, panglagay, and everything. So, bantay ka. May mga hawak tayo. May mga testigo ka, against you, Jude Asidre. So, sabi niya, kasi tinanong siya, paano daw niya i-justify yung additional na 17 billion budget sa Congress. Sagot niya is para raw sa development. Pakinggan nyo to ha. 17 billion para sa development. Sabi ni Jude Asidre, development ng building ng Congress. Okay. Compare. Ang PhilHealth, tinanggalan ng budget. Ang building, may 17 billion budget. Congressional building. Asan yung priority? Ano yung mas magandang i-prioridad? Kalusugan ng mamamayang Pilipino? O ang building ng Congress na kahit papano nagagamit pa naman? Sabi niya, kasi matagal na raw yung building. 1980s pa. Okay. Wala talaga, hindi nag-iisip. Ang dami-daming, yung comfort ng congressman, ang priority niya. More than yung comfort ng mamamayang Pilipino na even yung gagamitin na 17 billion na money ay galing sa atin. Galing sa ating taxes. Galing, no? Ang galing. Kung makapagwaldas sila ng pera or maglagay ng budget sa isang lugar, ganun-ganun na lang. Samantalang, tax natin yan. Diba? Sa atin galing yun. Tapos, yung building ng Congress, meron silang panggawa. Pero, yung mga mahihirap na kailangan ng pambayad ng hospital, wala silang pakialam. Yan yung isa sa congressman na hindi nag-iisip na ang hilig gumamit ng flowery words na umaarteng, kala mo ang tali-talinong magsalita. Alam mo ako, busit ako doon. Yung mga tao, kunwari, ang talita, nag-act like intelligent, na umaarteng, kala mo pagkatali-talino. Alam mo yung
yung parang ang galing-galing nila, tapos porke feeling nila marunong sila mag-English or nakakagamit sila ng mga English word na malalalim, matalino na sila, tapos mabobola nila yung Pilipino. Di ho. Yung kayo, yung style nyo, mga bulok. Okay? Building ng Congress, compare sa health ng mamamayang Pilipino. Pag-usapan natin yung PhilHealth. Sinabi po, napanood ko po si Miss Shelo Magno, habang ini-interview siya ni Ted Filon, si Professor Shelo Magno. Sabi niya, sinasabi ng mga ating mangbabatas or other legislator and senators is may extra pondo ang PhilHealth. Diba? Sabi, may extra pondo daw po ang PhilHealth. Hindi po sapat ang pondo na yon para tugunan ang pangangailangan ng nakararaming mamamayang Pilipino na hindi kayang bayaran ang pang-hospital or hospital bills nila. Kasi yung extra nilang pondo ng PhilHealth ay kulang pa po na pambayad sa kanilang mga utang at panggastos sa darating na taon. So imagine, ano kung mangyayari sa mahihirap na hindi afford magbayad ng pang-hospital or ng bills, right? Kasi kung ang PhilHealth nga na mo problema kung paano pa, ang dami lang utang na hindi pa nila nababayaran. Na yung sinasabi ng tago nilang pondo is not even enough, hindi sapat para bayaran ang kanilang utang. So, nakakalungkot isipin na mga nag-approve at aprubahan na wag lagyan ng budget ang PhilHealth ay hindi nagbasa at nag-aral. Hindi nila pinag-aralan to. Senator Grace po, Senator Chis Escudero. Hindi nila pinag-aralan. Umoo lang sila. Ginawa lang nila to. Kawawa ang mamamayang Pilipino. Lantaran ang kakutsabahan ng pagnanakaw sa sarili, sa kaban ng bayan. Tingnan niyo yung mga lifestyle ng mga yan. Tingnan niyo yung mga kotse, sa nag-aaral ang mga anak, ang mga gamit. Tapos kayo, na mamamayang Pilipino, nagbabayad ng tax, nagbabayad na kinakaltasan ng PhilHealth, na mandatory pa, tinanggalan ng pondo. Ilan sa inyo ang never gumamit ng PhilHealth pa? Madami ba? So, kaya may supposedly may pera yan. Nilipat nila yung pera. Saan nila dinala? Yung supposedly na dapat na pondo ng PhilHealth. Saan nila yan dadalhin? Bakit ang DPWH ay tinaasan nila ang pondo higher than any other administration? Kasi po, marami dyan sa Congress is mga contractors. May mga pamilya na ang negosyo is construction. Okay? So, ngayon, kitang-kita nyo ho, mga kababayan, ang prioridad ng ating mga leader ng ating bansa ay hindi para sa mamamayang Pilipino. Kitang-kita na ho natin lahat. Sa paggawa pa lang ng pondo nila, dalawa ho na pinaka-importante. Alam nyo, yan din ho yung rules ko, even sa bahay ko at sa mga empleyado ko before. Alam nila yan. Health and education. Malalapitan nila ako. Hindi ako pikit mata yan. Basta health and education. Kasi yan ang dalawang pinaka-importanteng dapat pinupondohan natin or binibigyan natin ng pagpapahalaga. Kasi ayaw natin magkasakit, mahirap magkasakit. Alam nyo yung, lalo pag wala tayong masyadong pera or income, is ang mahirap po is yung magkakasakit ka, tapos lahat halos ng ipon mo ng isang taon, uubusin mo lang dahil sa minsan kang nagkasakit. So tayo, sabi ng ating presidente, our country is okay. Maayos daw ang ating country. Kung maayos ang ating country, bakit ang daming naghihirap? Kung
maayos ang ating country, bakit hindi niya mabigay sa atin yung pangako niyang bigas na tagka 20 kilos or 23 pesos per kilo? 'Di ba? So, bakit ganon? Bakit ang nangyayari sa atin is ginagaya? Alam mo yung si President Biden nung panahon niya, 'di ba? Nung presidente siya, yung mga homeless binibigyan niya ng pera. Yung mga binabayad na tax ng Amerikano, yung homeless binibigyan. Kaya dumami ang homeless sa Amerika. Tapos ganyan din, ayuda. Yun ang tawag, yun din. Yun ang ayuda nila. Alam mo yun? So, nakakalungkot kasi yung ating presidente, kasama ng kanyang asawa at saka ng kanyang pinsan, may sarili silang mundo. Kasi hindi nila naranasang mahirapan. Hindi nila naranasang mahirapan, never na na-experience maghirap. So, hindi nila maintindihan ang pangangailangan ng mamamayang Pilipino. Imagine niyo yun. Tinanggalan ho tayo ng tinanggalan ng karapatan ang mamamayang Pilipino. Na kahit palpak na nga ho ang PhilHealth eh. Di ba, ang dami nga akong problema niyan. Hindi ho maayos ang pamamalakad niyan. So, di ba, parang hindi nila ma-achieve yung promises nila kapag kinakaltasan ka. 50% lang pa rin ata lang ang kaya lang i-support. Ngayon, yung universal healthcare ni Attorney Harry Roque, nung siya nag-congress, nakatulong ho yun. Pero, tinanggalan nila ng pondo ang PhilHealth. So, paano na ngayon? Mahihirapan na ulit ang mamayang Pilipino. Baka naman din, kaya tinanggal nila yan, meron ding nagne-negosyo sa insurance na kongresista. Kasi doon tayo ngayon tatakbo ulit sa insurance. Ako hindi ako naniniwala sa insurance eh. Nangihinayang kasi ako dyan. Parang walang ka-purpose. Ako lang huto ha. Maybe because I'm trying to live a healthy lifestyle. So hindi naman talaga ako nagkakasakit. At wala akong issue talaga. So, ayun po. Yun po tayo. Isang nakakalungkot na malaman na karamihan sa ating mga leader, Congress or Senators, hindi pinag-aaralan ang mga bagay-bagay bago aprubahan or pirmahan. Which is what happened to us right now. Ang daming nabawasan na pondo dun pa sa mga importanteng bagay. Yung infra natin, wala naman tayo nakikita eh. May ginawa ba? Diyan sa lugar nyo, yung mga congressman dyan, anong mga nagawa nilang project dyan sa inyo? Pakisilip nga ako. Alam nyo, yun. Tapos, dapat ho ata talaga meron ho mag-file ng resolution or ng reklamo na tanggalin na ho ang mandatory payment ng PhilHealth kung hindi rin ho nila nagagampanan ng tama ang kanilang tungkulin or ng ahensya ng PhilHealth, hindi nila na ibibigay ng tama yung dapat nilang ibigay. So yun, mga mom and sir, nakakalungkot, pero alam mo, sabi ko nga, for the past few, sabihin natin hindi na weeks, for the past few months, nag-start ako magkaroon ng hatred sa heart ko. Alam mo yun, kasi, when you start, pag nag-umpisa ko kayong maging malalim sa nangyayari sa gobyerno, malalaman mo lahat. Halos 24/7. Mga anak ko, yung ganyan, nanonood ako ng mga pangyayari sa ating bansa. Tapos tinitingnan ko, alam mo yung isang ebidensya na talagang hindi masaya ang tao sa administrasyon, is puntahan mo yung mga social media na mga page nila, makikita mo dun yung mga comment ng tao. Tapos makikita mo din dun kung peke yung nagko-comment. Kasi pag peke yung nagko-comment, halos pare-pareho, as in super similar yung kanilang comment. Very uniform. Nag-iiba-iba lang konti lang ng words. Tapos pag chinek mo,
yung photos nila naka-lock profile o kaya bago lang yung mga account or either simula lang ng 2022 yung mga account or either after ng photos, letter na yung next picture. So those are the things that you will know na peke yung kanilang mga account. Well, again, yun nga, babalik ako. Yung nangyari sa akin is nagkakaroon ako ng galit sa puso ko because of what's happening sa ating bayan. Yung sabi nga ng iba, na parang ako hindi ko na kailangan gawin to. Nananahimik na ako, okay naman ako, 'di ba? Pero kasi, I think, yun nga, paulit ko sinasabi na, divine providence yan eh. Just yung may gusto kung bakit to nangyari sa akin. And there are people also na, na-experience ko din habang nandito ako na, naki-question yung inyong integridad and inyong layunin. Hindi ho importante yun. Ako nga yung rules ko palagi dati, it's better to be alone, nobody can hurt you. So, mas magandang ganun. Pero, alam mo yun, so, yun lang, ang importante, kakampi mo lang ang Panginoon. You don't need to prove yourself to anybody. Kasi, hindi katulad ng iba dyan, tayo, yung intention natin is pure. Hindi ako nakaupo sa gobyerno, or hindi ako nagtatrabaho sa isang organisasyon, or sumisweldo sa kung kanino man. Gusto kong isupport yung mga taong pinaniniwalaan ko at alam ko makakatulong sa ating bayan. At hindi ako nagnanais na magkaroon ng posisyon sa gobyerno or sumikat para magamit ang ibang tao. Hindi kailangan. Kasi kung gusto kong sumikat, noon pa ako sumikat. I have all the way. Yung may lahat ng paraan kaya kong gawin para mapasikat yung sarili ko, pero hindi ko uugali. You know? So, may mga nagtatanong, bakit pinagtatanggol ko si VP Sara? Alam mo, babae din mo ako. Nanay, and yung grupo na to, yung administrasyon, is, again, biktima rin ho nila ako kung paano nila ako ibuli. Kung paano nila insultuhin yung pagkababae ko. Kaya hindi ako pumapayag. At sa akin kasi, pag isang lalaki ang nambuli sa isang babae, sa akin bakla yun, walang bayad. Kasi para anuhin mo, pagkaisahan nyo ang isang babae, hindi kayo lalaki. Ibig sabihin, ultimo sa asawa nyo, kapatid nyo, nanay nyo, lola nyo, wala kayong respeto na babae. Yun. Yung makikita mo yung integridad at saka yung karakter ng isang lalaki kapag nakikita mo kung paano sila mambaboy ng isang babae. Very important po yan. Karakter yan eh. Makikita mo talaga. Yan yung yun yung nakita ko. At saka dun sa mga nagsasabi dyan na i-reveal mo ang USB. Wag nyo ho akong pangunahan. Kasi hindi nyo ho ako mapoprotektahan. Lahat ho kayo na alam mo yun na nagmamaganda dyan na reveal or ilantad mo na yung dapat mong ilantad. Wala ho kayong karapatan na utusan ako kung ano yung dapat kong gawin. Kasi lahat ho kayo nanonood lang kung ano mangyayari sa buhay ko. Alam nyo, kayo na nagpo-force sa akin na i-reveal yung mga dapat kong i-reveal, hindi nyo ako mapoprotektahan. Hindi nyo ako kilala ng personal at hindi nyo masisave ang buhay ko. Ganun ho yun. So, wag ho nyong pangunahan yung mga tao, even si VP Sara, ang tagal naman ni VP Sara gumalaw. Or, bakit wala pa siyang ginagawa? Hindi ho ganun. Ang Diyos ang magsasabi kung kailan, and pag sinabi niyang ngayon na, mangyayari ho. Kasi, again, inaalay ko na sa Panginoon yung buhay ko. Nagtitiwala ako sa Kanya. And alam ko na may plano siyang mabigat para sa ating lahat.
Lahat huto, nakaka-disappoint man, pero pinakikita ko ng Panginoon sa atin yung katotohanan. Pinapakita niya sa atin kung gaano kasama ang mga taong ito. Kung gaano, alam mo yun, kung gaano katindi ang lantarang pagnanakaw. Alam mo yun? Yun. So, sila mismo yung walang pakundangan, walang hiya, na pinakikita yung abuse ng kanilang kapangyarihang hiram lang. Natatakot ako for them. Yung balik ng Panginoon sa kanila. Iba ho yan. Never pa pong nagkamali ang Diyos po pag naningil. Kung ano yung meron ka now, simula ulo hanggang paa, mawawala yan sa'yo. Bibigyan ka ng sakit, magbibigyan ka ng parusa na hindi mo ine-expect. Tulad. Alam mo yon, so ako ganun. Si BP Sara, nung na-meet ko siya, nung nakita namin siya, ako kasi iyakin ako, diba? Umiyak ako nun. Pero bumubulong ako. Binubulungan ko lang siya, and everybody saw that. Sabi ko, hindi ako iyak eh. Tapos, ang sinabi ko lang sa kanya, sabi ko, VP, you don't need to apologize. Kasi sasabi nung iba, hindi niya na-control yung emotion niya. Alam niyo ho, tao ho siya. Marunong ho siyang magmalasakit tsaka magmahal. Makikita mo po doon. Makikita mo po yung ugali niya. Kasi pumitik siya dahil nakita niya na merong nahihirapan or inaapi or nasasaktan dahil sa kanya. Yung kanyang reaction ay normal bilang tao. Wala ho tayo, ni isa sa atin, wala hong may karapatan na manghusga, na sabihin na dapat kinontrol niya yan. Dapat hindi siya nagkaganyan. Hindi po. Actually, matagal na ho dapat niyang ginawa. Kasi, ang tagal niya pong nagtitiis. Ang tagal niya pong nagtiis na inaaway siya, muntik pa ho siyang patayin. Tapos, yung mga sa social media, alam mo yun, sa press, hindi na makatotohanan. Ako nga, every single day, yung prayer ko, sabi ko, Lord, kung, di ba sabi na sa Bible naman, don't do unto others what you don't want to do unto you. So, basically, nakasulat din naman sa Biblia yan. Yang mga nagpapasakit, yung mga taong nagpapasakit sa kapwa nila, babalik sa kanila yan. Minsan, yung balik, hindi man direkta sa'yo ang balik ng karma. Tatama yan dun sa mga taong mahal mo. It's either sa anak, basta mahal mo. Yun talagang, yung pag tinamaan, doble, triple, yung sakit na mararamdaman. So, yun yung pinaka-ano natin. Yun yung pinaka dapat nating isipin. Madalas kasi, kapag yung feeling mo sobrang dami mong pera, sikat ka, you're very powerful, akala mo wala ang katapusan. Ang Diyos marunong magbigay ng blessing. Marunong din siya magtanggal nito kapag hindi ka karapat-dapat. And kapag tinanggal niya yan, huhubarang ka. Huhubarang ka, as in, mawawala lahat. So, dapat talaga tayo lahat matuto talaga tayong matakot sa Panginoon. Hindi na, sabihin natin huwag na tayong matakot sa Panginoon. Sabihin natin yung respeto natin. Yung maging ano tayo. Mabuting brother, daughter, sister, daughter and son of God, brother and sister of Jesus Christ. Yes, tama ka, Filipina, favor. 2 years na nagtiis si BP Sara. So, dun sa mga taong sabi, tapos kinakat pa nila yung video, ang pinapakita lang nila, yung galit niya lang, hindi nila pinakita kung paano nagkaganon. You know, na
Ba't siya nagkaganon? Ba't siya nagalit? Napaka-unfair. Pero alam mo, VP Sara, nakikita ng Diyos lahat sa'yo. Nakikita niya lahat yung nangyayari sa'yo. Naiyak na naman ako. And you don't need to apologize. Kasi yung mga taong nakakaintindi yung mga taong marunong magmahal ng totoo, nagmamalasakit sa mga kaibigan nila, sa pamilya nila, yun yung mga taong naiintindihan ka at hindi ka husgahan. And again, VP Sara, you have all the right na pumutok ka. Matagal na mo na dapat ginawa. And yung pagputok mo na yan, pagsabog mo na yan, is normal bilang tao. Normal bilang tao. Kung sila nga ikaw mag-isa ka lang na lumalaban for your people. Sila, pinagkakaisahan ka. And ang nakakalungkot, puro sila lalaki. Kaya, alam ko, hindi ka pababayaan ng Panginoon, VP. Sa mamamayang Pilipino, ngayon nakikita natin, nakakalungkot tingnan na yung lantarang pagnanakaw, pang-aabuso sa ating bayan, lalo na sa kaban ng bayan. Ang nasasaktan ako dun sa mga men in uniform, yung mga taong ang ganda-ganda ng record sa pulisya, PIDEA, at sa army, na pilit nilang binabahiran ng dumi, na kanilang dinedemoralize. Alam mo, dinedemoralize nila, yung binababa nila ang integridad, pinabababa nila ang moral ng mga kapatid nating kasundaluhan at kapulisan. At ngayon, isipin nyo, ang higit binibigyan nila ng boses, convicted criminals, drug addicts, drug lords, at binabastos ang kapulisan at ang armed forces of the Philippines or kasundaluhan. And ang nakakalungkot, yung kanilang liderato dyan sa kapulisan at sa armed forces of the Philippines, hindi sila pinagtatanggol. Hindi sila pinagtatanggol. Yun yung alam mo, lahat ito may katapusan. Lahat to, sabi ko nga, sila gumawa ng pelikula. Ang ginawa nilang bida, si VP Sara. Diba? Never pa na isang bida ng isang pelikula is na nabigo. Lahat ng bida sa pelikula nag-happy ending. Masayang ending. And because, alam natin na si God is binabantayan niya ang Panginoon binabantayan si VP Sara kasama ng mga anak at pamilya. Hindi siya pababayaan. Sa mga kababaihan ngayon dito, ang babae ko na biktima rin ng pambubuli, harassment, pang-aabuso, pananakit, emotionally, verbally, and physically. Tumayo po kayo sa mga nanay or ilaw ng tahanan. Naway, gabayan nyo ang inyong pamilya na pumili ng tamang mga leader ng ating bansa. Kasi tayo bilang mga babae, they said we are mas mababa tayo sa kalalakihan. Yun ang akala nila. Pero tayo ang nagiging ilaw ng tahanan. As long na ang ating integridad at karakter ay mabuti. Tayo po ay magiging maayos na magkakaroon tayo ng maayos na lipunan. Yun. So, PhilHealth, again, I'm going back. PhilHealth is, kahit may pondo silang sinasabi na extra, may funding na extra, hindi po enough. Kasi marami yung utang ang PhilHealth. At ganun din ho sa DepEd na binawasan nila, pinrioritize nila na pinagtatanggol pa ni Jude Asidre yung 17 billion na extra funding na pinasok nila. Sabi niya, pampagawa ng building ng Congress. So yung 17 billion, panggawa ng building na napapakinabangan pa naman
mas pinrioritize pa nilang ilagay ito ng pondo kesa sa pambayad ng mamamayang Pilipinong naghihirap na pambayad ng pang-hospital nila. So, patuloy po nating ipagdasal ang ating bayan kasi ang Panginoon hindi po tayo bibiguin. Again, mahal po kayo. Maraming salamat sa inyong panahon. Nasamahan ako sa maiksi kong life. God bless everyone, and maulan. May darating daw pong bagyo. Isipin nyo, December, may darating na bagyo. Maging malakas po kayo. Pagdasal natin na matauhan yung iilan dyan na influence ng kasamaan. Dahil sa totoo lang, hindi lang po ito about sa ating bayan. It's a spiritual warfare. The devil is the number one manipulator. Siya ho ang number one. He will manipulate us sa mga bagay na hindi natin ina-expect. Like material things, beautiful things, love, what do you call that? Power, fame. So wag po tayo magpadala. Wag po sa mga leader natin, wag po tayo magpadala. Kasi lahat po dito, lahat po kayo na nakaupo dyan, temporary lang ho ang posisyon ninyo. Temporary lang ho kung ano yung meron kayo. Ang Diyos marunong pong bumawi or magtanggal ng blessing sa mga taong hindi karapat-dapat. Ingat po kayo, and naway pagpalain po kayong lahat ng ating mahal na Panginoon, and praying for everyone's safety sa inyo at sa mga mahal niyo sa buhay, mga kaibigan niyo, constituent niyo. I wish for everybody to have the gift of discernment, yung gift na makita nila or maramdaman na sa kanilang puso kung ano yung dapat nilang gawin. God bless everybody, and I'll be back soon. Medyo magapa yung mga mata ko and all. Ingat po kayo.